mga masigasig, ito pala. Lilinisan natin yung opera ni Mrs. Ayan, ang opera pala ni Mrs. mga masigasig, ang tawag dito laparoscopic appendectomy. Appendectomy procedure. Ayan. Kaya makikita nyo, tatlo po yung sugat niya. Yung sa may pusod, at dito sa may baba, then ito sa may ano. Bali tatlo yung sugat niya mga masigasig. Ayan. Ito na lang hindi magaling mga masigasig. Pero yung dalawa, sa awa ng ating sa taas, magaling na po siya. Ayun. Ngayon ililinis ko po siya ng alcohol. Kapag may ano appendix, dalawang procedure siya, di ba? Open saka open at ito yung ano lang. Parang tinutusok lang siya eh, no? Ito, pakita ko sa inyo masigasig ah. Ayan. Then yung isang sugat niya ito, maliit lang, di ba? Pero yung sugat nito malaki mga masigasig sa loob. Then ito magaling na siya. Ayan. Ito yung di pa magaling mga masigasig. Ayan si Mrs. Oh. Yeah. Ito pa. Di ba? Ayun. Nalinis naman siya. Napaliwanag ko na ba ano bang ano to? Kaya hindi siya in-open procedure. Ano yan ha? Kaya hindi siya in-open procedure kasi hindi ko kakayanin. Kaya ganyan ang opera mo. Hindi kakayanin na nung katawan. Yan yung kasi ang hirap banggitin mga masigasig, ano ba yun? Laparoscopic appendectomy. Ayan. Yan yung tawag sa opera na yan. Ayun, di ba? Yan, update ko kayo. Medyo okay na si Master. Master partner. Okay di na pero ba? may time pa din na kumikirot-kirot pa rin, di ba? Ano na siya? Di ba nakalabas kami ng 21. January 26. So nung January 26, February 26, isang buwan na kami. Isang buwan na siyang ano, naka-rest. Pero ito pa rin hindi pa gumagaling. Ayan. Pero gagaling din 'yan. Di ba? Yung alcohol. Nilinis ko na Alcohol dito. Kasi naano ng tubig. Ang ginagawa lang namin ito mga masigasig, nililinis. Hindi ko na siya nilagyan ng betadine. Kasi okay naman na siya, tuyo na. Nag-aabang na lang tayo ng matatanggal yan. Kasi itong dalawa, tanggal na. Yan tanggal na. Ito. Tanggal na po siya. Din ito, ayos na rin siya, tanggal na rin. Di ba? Ito yung tinatawag na laparoscopic appendectomy na procedure. Kapag ayan lang ginagawang procedure kapag hindi kaya ng patient at saka pumutok na appendix, di ba? Yung ito open kasi same lang naman sila ng ano, ang nakadepende daw talaga sa status ng patient kung kakayanin yung procedure. Kaya ito yung ginawa sa akin kasi di ba nga ang baba na lahat ng ano. Pero mas delikado daw ito, no? Yan, thank you kay Doc sa nag-opera kay Mrs. na magaling. Ayan, magaling talaga pag di siya magpipekla to ng malaki kasi maliit lang talaga siya. Pero sa loob yan. Pero yung ano niyan sa loob. Kasi ayan, talagang hinalukay ito eh. Hinalukay niya, nililinis kasi na, yung nagkanana na po yung tiyan niya as di umano ng mga doktor. Pumutok na. Kumbaga yung large intestine ko namaga na din. Namaga, kaya lumaki yung tiyan mo nun. Grabe. Tapos diba? Magana siya na. Namaga siya. Masaya tayo masigasig kasi magaling na. Ayan. Konting taste na lang. Makarakit na. Ha?
konting pain. May pain pa siya kasi hindi pa naman daw totally Magaling, ayan. galing. Kasi sa loob daw talaga yung pinaka, Masakit. masakit. Sige, go lang. Pa ako makakain ng, Bawal nito, magsisigaw-sigaw, magbubuhat-buhat. Ayan. bawal pa kumain ng matitigas. Bawal pa kumain ng matitigas. Kasi Kaya, baka may mabumukang daw dun sa kaya ingat-ingat tayo mga masigasig kapag lalo na bagong kain kayo. Hindi naman daw usually doon nakukuha. Ay, di din sa pagkain, stress, tama ba yung sabi ng doktor? Ayun, dagdag kaalaman yun mga masigasig. Yung appendix pala, sakit sa appendix, hindi siya sa pagkain lang nakukuha, kundi kung stress po kayo. Kasi bumababa daw ang immune. Pag bumababa yung immune, ayan ang sabi ng doktor mga masigasig. Surgeon. Kinikwento lang namin sa inyo para kung makaranas kayo ng mga ganito, Usually daw kasi, aware kayo mga masigasig. Usually daw kasi pagka-appendix is nagkakaroon ng symptoms. Symptoms. Sa akin kasi wala. Ilang araw ba tayo nun sa hospital? 5 days. 5 days dito lang sa district lang yon. Wala si district. Ang tagal ng procedure. Ano ba naman? Doon sa Pero okay lang. labor within the day. Na Sa labor kami nun masigasig lang. hour lang. Oras lang. Procedure lahat. Oras din procedure kinagabihan nun mga alas 11 naoperahan agad siya. Binlag ko yun mga masigasig ayan. So ano pa lang masasabi mo ulit sa ating mga supporters dyan? Wala na akong ibang masabi. Kasi okay na. Hindi, health is talaga. Kailangan talaga natin Mag-ingat. Ayan. Hindi lang sa mga kinakain, kundi yung sa stress. Iwas stress talaga. Iwas Kasi kayo sa stress. sabi ng surgeon, ang stress daw talaga ay nakakapanghina ng immune system ng tao. Kumbaga, nasa processing na yung katawan mo Halimbawa, pagka full of stress ka, kung saan yung mahinang bagay mo, yun niya itatarget. Kasi ako wala akong sintomas ng appendix. Kaya Never ako nagulat lang tayo nun Never diba? sumakit yung gilid ko. Yung dito. Never siyang sumakit. Kaya sila nagtaka kung bakit wala akong symptoms. And then, pumunta yung isang surgeon yung kasi 5 silang nag-surgery sa akin. 5 silang doctor na nasa akin nung time na yun. Ang sinabi sa akin is hindi lang daw sa mga kinakain, hindi sa mga buto-buto. Number 1 daw talaga ang stress. Kasi kumbaga bigla daw lumobo yung sa akin Yeah, lumobo yung tiyan mo. Kala ko nga buntis. Biglang lumobo yung tiyan ko. Doon din ako nag-alala mga masigasig. Tapos tumigas na siya. Gawa ng lumobo yung tiyan niya noon sa time na yon. Tapos dinugo na ako. Kaya pala ako dinugo. Sa puwerta, tama ba? Sa puwet. Sintabi lang po sa mga kumakain. Oo. Sa Opo. Basta doon, dumugo po yun. Dumugo ako. Bago ko siya tinakbo sa labor at Dinugo time. na ako. Ibig sabihin nun pala is magana yung large At saka pumutok na rin. Oo. large intestine. Buti nga sa awa ng sa taas mga masigasig, Nadala ako. nadala kasi 50-50 na pala yon. Kung wala na, dedo na. wala na ako. Ay, Oras naku na po. lang inaantay sa akin. Kasi as in, wala na. Bababa na yung BP ko Diba? Yun na inaalala ko Sabi ko, wag naman po sanang dugo. Mawalan ako ng dugo. Kasi AB plus po yung dugo niya. Saan mo hahanapin yun? Patay tayo dyan. Kung pupunta ka sa Red Cross, bibilhin mo yun. Magdodonate ka din, bibilhin mo. Sabi ko, sabi ko, sana wag naman bumaba yung dugo ko. Kasi yung oxygen ko bumaba na din noon. Opo. Tapos, di ba, inano na rin ako ng asthma ko. Ayun din pala, kaya pala hindi open procedure yung ginawa sa akin. Kasi, may asthma ka. may asthma ako. So, di ba, tinubuhan ako. Mm-mm. Tinubuhan ako nung procedure na yon.
hindi nakakayanin pala nung heart ko. Pag once nag-open procedure, matagal daw yun eh. Matagal ang heal nun. Hindi, matagal yung procedure pag open. Ah, matagal. Aabutin ka ng Ibig siguro sabihin nito ang mabilis para sa'yo. Oo, saka ito na rin daw yung pinaka-procedure na mabilis para daw, kasi nga pumutok na siya. Alright. Yun Sige. yung sinabi sa akin. Saka yun na rin daw yung naging procedure na naisip nila, kasi nga dahil yung heart ko nga. Maano na. Hindi na daw kakayanin. Kaya nga 'di ba, pinapasok kita kasi yung sinabi sa akin ni Doc, hindi daw 100% na lalabas akong buhay. 'Di ba? Sabi niya yun, hindi 100%. Alam naman po natin pag nasa OR, 50-50 po tayo dyan. Nakadepende po kay pasyente kung kakayanin niya yung procedure o hindi. Ayun. Yun lang. Kaya, pray lagi tayo mga masigasig. Oh, yan. Pinlex na namin masigasig, ha. Yan. Diba? Alright, bye-bye. Bye-bye, masigasig.